walking muna. Pa-winter na naman. Pa-winter na naman kami dito sa Canada. Hindi ako nakapag-basketball ngayong Sabado, kaya ito, walking muna ako dito sa malapit na provincial park dito sa may baba namin. Yung bahay kasi namin medyo 5 minutes walk lang papunta dito sa provincial park. Maganda dito mag-walking. Kahit winter dito ako nagwo-walking. Napakaganda. Tsaka pag nilamig ka, merong kapihan. Sobrang ganda dito mag-walking. Ganda ng paligid, malawak. Ito yung tinatawag na Fish Creek Provincial Park. Nung unang panahon, ito pala ay farm ng isang ng Francis ang may-ari ng farm na ito noong unang panahon. Ngayon siya ay provincial park na. Ganda dito mag-walking ha. Ang hirap pag dito hindi ka papawisan. Dito sa Canada talaga, dito sa amin dry kasi dito sa prairie provinces. Katulad dito sa Alberta. Madry kung hindi ka talaga tatakbo, walang pawis. Kaya kung mahilig ka magkakain ng taba, naku, patay tayo dyan. May stuck talaga sa'yo. Oo nga, nadali na rin ang gout kaya iwas na rin ako sa mga red meat. Mahirap. Kailangan na kahit hindi tayo mayaman, maganda naman yung ating mayaman naman yung ating health. Huwag tayo magkakasakit. Kailangan nating alagaan. Lalo pa maliliit yung mga anak natin. Ayan sa likod ako, ang ganda. Wala nang dahon. Wala nang dahon ng mga puno. Ganda. Walking ako ng mga 30 minutes, edi ayos na. Pauwi kami. Magpabakasyon after 7 years ay makakabakasyon din. Mahirap kasi dito pagka may bahay ka na, lalo at sapat-sapat lang naman yung kita natin, kita namin mag-asawa, talagang sapat lang sa mga bayarin lang. Ang daming bills yun pagka hindi katulad ng iba magagandang trabaho. Yan sila, kahit every 2 years makakauwi yung mga yan. Tayo pangkaraniwan lang din dito. Pangkaraniwan lang din dito. Pero mas maganda dito kaysa sa atin. Kasi dito sa Canada, libre yung hospital. Libre lahat, wala kang babayaran. Kahit 5 duling. Yung mga tax talaga ng tao ginagamit para sa mga tao. Hindi katulad sa atin, no? Hirap sa atin ninanakaw yung mga tax ng mga politiko. Maglakad dito. Hapon na gabi na. Mag-alas 6 na. 5:30. Medyo malamig. Ganda. Excited na nga kami magbakasyon. Kasi yung mga bata ko, yung panganay ko nakauwi na yan maliit pa, 9 months. Ngayon may mga isip na sila. Tsaka yung bunso ko yan, naisip na. Marami silang katanungan sa Pilipinas. Pati TV, tinatanong kung may TV daw kami doon. Marami silang tanong, kaya inano na rin namin na umuwi kami para makita nila sa atin, makita dyan sa amin, makadalaw kami, makita ng biyanan ko sa amin, yung mga anak ko, mga kamag-anak namin. Excited na yung mga bata na, mga anak ko. Excited na sila. Yun nga lang. Nag-iipon pa ng nag-iipon pa ng pasalubong. Wala pa. Tagal-tagal pa naman ang way. Ilang buwan pa. Ganda dito mag-walking Yan.
15 minutes na. Balik naman. Ganda dito. Sarap mag-walking, kaparangan. Ma-advise ko dun sa ano, yung magka-Canada, yung mga pupunta dito. Pag ano, talagang ano, magtsatsaga lang. Sa mga ano, pag DFW ka, magtsaga lang. At saka ano, yung pag na-PR ka na, nadala mo na yung pamilya mo, mas maganda ano, mag-ipon ka ng mag-ipon ka agad ng ano, pang down, mag-ipon agad ka ng pang down ng bahay kaysa sa umupa. Kasi pag umuupa ka, ano yun eh, parang halos mortgage mo na rin. Sayang din yung upa. Kaya kung mag-ipon agad ng ano, pang down, mas maganda kaysa sa mag-uupa ka. Same lang din nung ano mo, halos same nang pinabayad mo sa bahay yung upa. Yun nga lang, pag kami bahay ka na yan, syempre may additional yan ng mga ano, property tax, mga ganyan, insurance ng bahay, ang ganon yan, utility bills, mga ganyan. Pero halos same lang nung upa, mahal na rin ang upa eh. Kaya maganda kung pupunta kayo dito at balak nyo migrate, eh maganda yung ganon, unahin ng bahay kaysa sasakyan. Yun lang naman. Kasi ako inuna namin yung ano eh, inuna namin muna yung bahay, saka na yung sasakyan. Naandar naman eh. Okay lang naman kahit bulok yung sasakyan natin. Hindi naman tayo nakikipag anuhan eh, nakikipag-unahan ba. Darating din tayo dyan sa ganyan. Siguro pag malapit na maging senior, makakabili na ng bago. Magbabayad ng bahay. Kasi yung bahay, tumatagal yan, nagmamahal eh, di ba? Eh yung sasakyan, pag nilabas mo sa kasa yan, 10,000 yan, wala na. Bawas na yun, wala na. Kung 30,000 yan, baka halaga na lang yan 20,000 kung bebenta mo, di ba? Ganun na yun. Yung pagbahay, malaki. Pagtanda mo, may ano ka, pag nabenta mo, tutubo ka. Pag nabayaran yung maganda, kung mabayaran, yun, panalangin ko yun na mabayaran yung bahay namin. Mabayaran lang yun, tuwa na ako. Kahit di na magkabangon ko sa sasakyan, okay na ako lagi second hand. Kanya-kanya lang naman ang ano yan eh. Ang hirap kasi pag marami ka ng hulugan dito, kabayan. Kasi ano eh, stress ka. Okay lang yung ano, tsaka ano, magkaskas ng kaskas, yun lang. Magtiti. Kung alam mo may bayarin ka, bakit ka gagastos ng mas mahal, di ba? Kaya kung hanggat maaari magtipid kung makakatipid, kasi ang hirap pag ano, dahil bayarin. Ganun dito sa Canada. Kaya lahat ng tao dito ay busy. Busy talaga. Okay, ang haba nito ng lakad ko. Okay, hanggang dito na lang yung video ko. Kung sino mga makapanood, eh makikisubscribe naman po kahit isa lang. Kailangan ko lang maka 1,000 eh. Tuwa-tuwa na ako. Maka 1,000 man lang. Subscribe po sa aking channel. Yun lang po, thank you po.